Isang lungsod sa Longbo. Anong nangyayari? Bakit biglang dumilim ang langit? Ano yun? Ha? Anong tinitingnan nila? Tingnan niyo ang langit. Diyos ko, ang Milky Way, bumabagsak na ba sa Earth? Katapusan na ba ng mundo? Tulong. Malapit nang mamatay ang lahat. Takbo. Anong nangyayari? Anong kaguluhan ito? Ang langit, anong nangyayari? Ano ito? Paano ito nangyari? Parang nakikita ng lahat, ito ang system panel? Hindi ito isang pisikal na bagay, kundi isang virtual reality technology. Pero sinong kumpanya sa Longbo ang kayang gumawa ng ganitong teknolohiya? Ha, may lumitaw na countdown. Magsisimula na ang pandaigdigang massacre. Ang mga malulusog na tao mula 15 hanggang 50 taong gulang ay dadalhin sa mundo ng patayan, T-Joy, ng sabay-sabay. Isang lugar na puno ng mga halimaw, demonyo, na may higit sa 1,000 iba't ibang lahi. Isang lugar na tanging krisis at kamatayan lamang ang naruroon. Ngunit nakatago rin dito ang mga pagkakataon at yaman. Sa mundo ng patayan, maaari kang mamatay anumang oras. Siyempre, maaari ka ring magkamit ng immortalidad. Anong nangyayari? Diyos ko, totoo ba talagang ito'y isang malawakang paglipol ng mga tao sa planeta? Pakshet, ano to? Ito'y isang pagkakataon para sa sangkatauhan. Good luck, mga tao. Maligayang pagdating sa nayo ng Baguhan 911 na may 1,000 baguhan. Magsimula na, mukhang hindi maganda ang mundong ito. May panganib sa paligid. Pakiramdam ko, hindi ganoon kasimple ang mundo ng patayan na ito. Paalala, nasa loob ka ng kahoy na bahay para sa mga baguhan. Paalala, ang kahoy na bahay para sa mga baguhan ay may proteksyon ng Diyos. Walang sino man ang makakapasok ng walang pahintulot mo. Paalala, sa kahoy na bahay para sa mga baguhan. Kapag nagpapahinga ka, ang iyong enerhiya at espiritu ay 2 beses na mas mabilis na manunumbalik. Mula ngayon, maaari ko nang gamitin ang status panel ko? Status panel. Mukhang ito ang system panel sa mga laro. Paalala, impormasyon ng karakter. Impormasyon ng karakter. Detalyadong impormasyon. Pangalan, Lin Feng. Edad, 22. Antas, 1. Talento, hindi pa nagigising. Kakayahan, wala. Combat stats. Lakas, 8. Agility, 9. Tibay, 8. Espiritu, 28. 8. 9, 8, 28. Ang combat stats ko sa antas isang ay masyadong mababa. Subukan nating tingnan ang World Channel at kung ano ang sinasabi ng iba. Hindi maklik ang World Channel. Magagamit lang ito kapag natapos na ang isang kondisyon. Paano naman ang mga baguhan? Kwalipikado ba silang pumasok sa World Channel? World Channel na yun ng Baguhan 911. Manlalaro A, nasa isang kahoy na bahay ako. Natataranta ako. May makapagsasabi ba sa akin kung anong nangyari? Manlalaro B, nagtatrabaho ako tapos bigla na lang akong napunta rito. May nakakita ba sa asawa ko? Magkasama kami nang bigla kaming napunta rito. Manlalaro C, sabihin niyo sa akin. May anak pa akong 2 taong gulang. Dinukot ba tayo? Sasagipin ba tayo ng gobyerno? Tama, manlalaro D, sinong tutulong sa akin? Dinukot tayo ng mga alien. Gusto nila tayong gawing eksperimento. Manlalaro E, siguradong dinala tayo sa labas ng Earth. Nakabasa na ako ng maraming nobela na ganito dati. Baka maranasan natin ang pakiramdam ng pagiging MC, main character. Mukhang pare-pareho lang ang combat stats ng lahat. Manlalaro F, Wang Qiang, hindi. Ang stats ko sa antas isang ay malapit nang umabot sa antas 2. Kapatid, ano ang stats mo? Lakas, 18, agility, 13, tibay, 14, espiritu, 7. Siguro dahil nagbo-boxing ako at araw-araw akong nag-e-ensayo kaya mas mataas ng kaunti ang stats ko kaysa sa iba. Mukhang may kaugnayan ng combat ability sa 4 na stats na ito. Kung palalakasan ko ang mga stats na ito, mas tataas ang chance akong mabuhay. Sa ngayon, karamihan ay nasa antas 1. Ilang mga halimaw ang malapit nang umabot sa antas 2. Base sa nakikita ko, ang average stats ng mga tao ay nasa mga 10. Ang lakas, agility, at tibay ko ay wala pang 10 dahil hindi naman ako nag-e-ensayo. Ang stats ko ay talagang kahabag-habag. Pero, base sa narinig ko, ang pinakamataas na espiritu ay 13 na hindi man lang kalahati ng sa akin. Kung alam ko lang kung paano ito gamitin, ito'y isang malaking kalamangan.
Paalala, ang 4 na stats ang magdedetermina kung anong talento ang Magi gising. Paalala, ang mga talento ay nirarango mula FEDCBASSS at SSS siyam na rango. Ang F ang pinakamababa at SSS ang pinakamataas. Paalala, mula sa SS rank pataas. Ang nagising na talento ay natatangi, unique. Talentong nagising, sana magising ko ang isang magandang talento. At mayroon pang SS rank pataas na natatanging talento. Inaasahan kong makakakuha ako ng isang disenteng talento. Wang Qiang, siguradong Magi gising ko ang isang SS o SSS rank na talento. Paalala, nais mo bang gisingin ang iyong talento? Siyempre, gusto ko. Paalala, maaari mo nang gisingin ang iyong talento. Nailipat na naman ako sa ibang lugar. Ano ang mga bolang ito? Parang sa mga nobelang nabasa ko. Ang mga bolang ito ay naglalaman ng mga nagigising na talento. Ang pinakamataas na rango ng talento ay tiyak na nasa isang espesyal na bola. Aray, anong nangyayari na naman? Binabati kita. Nagising mo ang SSS rank na talento, walang hangganang pagkuha, limitless extraction. Paalala, ang walang hangganang pagkuha ay maaaring mag-alis ng anumang epekto mula sa isang target na nagdudulot ng hindi kapanipaniwalang mga epekto. Isang natatanging SSS rank combat talent. Hindi kapanipaniwalang mga epekto, mukhang kailangan kong maranasan ang epektong ito. Lahat ng baguhan ay nakompleto na ang paggising ng talento. 780 katao ang F-rank. 179 ang E-rank. Ang natitira ay D-rank pataas. Manlalaro G, nagising ko ang E-rank na talento. Nadodoble ang lakas ko kapag gumagamit ako ng lakas. Hindi masama. Manlalaro H, ang sa akin ay doblehin ang stamina. Nagising ko ang D-rank na talentong Fire Control. Swerte. Diyos ko, sa 1,000 tao, ilang dosina lang ang nagising na D-rank pataas. Mayroon bang nagising na SSS rank? Siguradong wala. Ang D-rank ay napakagaling na. Huwag na nating pag-usapan pa ang mas mataas. Karamihan ay nagising na EOF rank na talento. Mula D-rank pataas ay wala pang 2%. Kung gayon, baka ako lang ang may SSS rank sa buong mundo ng patayan na ito. May 2 tao na nagising na S-rank na talento. At 1 tao na mas mataas pa. Bukod sa akin, sino kaya iyon? At anong rango niya? SSS rank din tulad ko, o mas mababa? 2 S-rank, sino kaya sila? Baka S-rank lang? Imposible. Ang S-rank ay itinuturing ng banal. Kung sasabihin kong SSS rank ako, baka dumugin ako ng mga walang kwentang taong iyon. Ito'y isang malupit na mundo ng patayan. Ang SSS rank na talento ko ang alas ko. Kailangan kong itago itong mabuti. Paalala, lahat ay maghanda ng umalis sa kahoy na bahay at pumasok sa nayo ng baguhan. Paalala, 10 segundo pa at magsisimula na ang unang pagsubok. Paalala, huwag gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Ang bawat katangahan ay babayaran ng dugo. Paalala, paraan para mag-level up patayin ang mga halimaw. Demonyo, mababangis na hayop, at iba pang enerhiya para mag-level up. Paalala, ang armas ng baguhan ay naibigay na. Suriing mabuti. Status panel, hindi ito realidad. Pero maaari itong magpadala ng mga item sa karakter. Astig, espada ng baguhan. Atake dagdag 2, standard issue na espada para sa lahat ng baguhan. Walang rango. Paalala, ang attack stat ay katumbas ng strength stat. Isang attack point ay katumbas ng isang strength point. 2 attack points. Subukan natin. Ang espada ng baguhan na ito, sapat na siguro para pumatay ng ordinaryong baka? Kung ang espadang ito ay maaaring patuloy na ma-upgrade sa 10, 20, 30 attack. Ano kaya? Pero, ma-upgrade ko ba ito? Oras na para subukan ang kakayahan ko. Kakayahan, walang hangganang pagkuha. Gamitin ang kakayahan. Matagumpay na nagamit ang kakayahan. Ang espada ng baguhan ay na-upgrade sa makisig na espadang bakal, exquisite steel sword. Makisig na espadang bakal. Atake dagdag 5, unang rango na kagamitan. Kaya ang kakayahan ko ay maaaring makaapekto sa kagamitan? Sa 4 na stats at 1 rango? Subukan natin ulit. Kakayahan, walang hangganang pagkuha. HMM, bigo ang pagkuha. Ang espadang ito ay masyadong basura. Kailangan ng G-rank na item pataas. Maghanap ng iba pang mas maganda. Ngayon kailangan nating mag-usap. Naiintindihan ko na. Lahat ay may limitasyon. Hindi ito, walang hangganang pagkuha na magagamit para mag-upgrade ng basura para maging magandang gamit. Sobra na yon. Pero sa ngayon,
Ang armas ko ang pinakamalakas. Hindi makapaniwala. Ang lawak pala ng lugar na ito. Parang isang plaza. Ano ang mga kakayahan ninyo? Lahat ay nakalabas na sa kahoy na bahay. Paalala, nagsimula na ang pagsubok sa nayo ng baguhan 911. Ang hindi umabot sa antas 10 ay papatayin. Baliw, kailangan nating labanan ng mga halimaw na ito? Ang pagsubok ng baguhan ay tatagal ng 7 araw. Anong gagawin natin? Ayokong mamatay. Natatakot ako. Gusto ko nang umuwi. Tumahimik ka. Ang pag-iyak ba ay makakatulong sa iyong makauwi? Medyo kinakabahan ako rito. Ano ang talento mo? H-rank. Pinapalakas ang tibay. Ako naman F-rank. Bilis. Ang F-rank ko ay medyo walang silbi. Kailangan ba nating pumasok doon? Pero hindi natin alam ang lakas ng mga halimaw doon. Ang pagpasok doon ay parang pagpapakamatay. Mayroon bang may talentong pang-scout? Iyon siguro ang labasan ng nayo ng baguhan. Paglampas doon, marahil ay ang mundo ng patayan na. Sino ang mauuna? May sumabog na halimaw. World Channel. Manlalaro X, si Wang Qiang. Yung may combat stats na malapit na sa antas 2. Manlalaro Y, ang lakas mo. Kapatid, ano ang nagising mong talento? Wang Qiang, ako? D-rank. Violenteng pagsabog, violent burst. Ang strength stat ko ay triple. Triple ang strength stat. Ang strength stat niya ay 18 kapag ginamit ang talento, 54. Isang suntok niya ay sapat na para durugin ang isang malaking bato. Ang kakayahan niya ay dapat nasa top 10 ng Nayon 911. Ang D-rank na talentong ito ay sobrang lakas. Hindi nawala ang pangalan niyang, Qiang, malakas. Manlalaro Z, naalala kong sinabi mo na ang talento mo ay nagpapalakas ng lakas. May nagawa ka ba? Manlalaro F, hindi si Wang Qiang, i-rank lang ako. Doble lang ang lakas ko. Paano ako may kukumpara kay Wang Qiang? Si Wang Qiang ang pinakamalakas dito. Manlalaro A1, Ginoong Wang Qiang. Siguradong magiging eksperto ka sa mundong ito sa hinaharap. Wang Qiang, syempre, lahat ng pagsisikap ko sa pag-eensayo ay nagbunga na. Dito sa mundo ng patayan. Natagpuan ko na ang liwanag ko. Lin Feng, isip, S-rank na talento pa rin? Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Kailangan kong mag-ingat sa 2 S-rank. S-rank na talento, lakas ang lahat. Wang Qiang, mga kasama. Mauuna akong umalis sa nayon at tutulungan ko kayong tingnan ang lakas ng mga halimaw na iyon. Mga manlalaro, wow, ang galing ni kapatid Qiang. Napakabuti. Salamat, salamat. Lin Feng, isip, malakas nga. Pero masyadong mayabang. Ang matalinong tao ay hindi kailanman mauuna sa ganitong sitwasyon. S-rank na talento. Ano naman ngayon? Kung may lakas ka, mayroon ka ng lahat. Kapag nakapatay ako ng ilang malalakas na halimaw, malalaman nila kung sino talaga ang boss dito. Ano, may dumaan sa akin. Halimaw ba yun? Nakatago? Paalala sa nayo ng baguhan, si Wang Qiang ay napatay ng antas 1 na halimaw na lobo ng dugo, Blood Wolf Beast. Babala sa nayo ng baguhan, si Wang Qiang ay napatay ng halimaw na lobo ng dugo. Paalala, ang antas 1 na halimaw na lobo ng dugo ay may combat stats na 2 antas na mas mataas kaysa sa tao. Kaya, huwag magmayabang. Si Wang Qiang, ganoon kalakas, namatay? Paano nangyari yon? Namatay si Wang Qiang, pero wala pa rin tayong alam. Nakakatakot talaga ang mundo ng patayan. Anong dapat nating gawin? Paalala, ang combat ability ay depende sa 4 na stats, hindi sa nagising na talento. Paalala, ang proteksyon ng nayon ay maaaring pumihil sa pag-atake ng mga halimaw. Ngunit pagkatapos ng pagsubok ng baguhan, mawawala ang proteksyon. Si Wang Qiang ay hindi man lang nakalaban sa antas 1 na halimaw na lobo ng dugo. Hindi man lang tumagal ng 5 minuto. Mas mahirap pala ang mundo ng patayan kaysa sa inaakala ko. At may ilang mga duwag na nagtatago sa nayo ng baguhan para iwasan ang batas. Naisip nila ang pag-alis ng proteksyon. Ang mga paalalang ito ay babala na hindi ito laro. Dinisenyo ito para sa paglipol. Ang combat ability ng halimaw na lobo ng dugo ay nasa antas 3. Kung gayon, ang isang taong may S-rank na talento sa antas 1, may silbi ba? Mga kasama, hindi tayo maaaring maghintay lang dito para mamatay. Kailangan nating patayin ang mga halimaw na ito at mag-level up. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Bata pa ako. Ayoko pang mamatay. Bumuo tayo ng grupo. Mas malakas tayo kapag magkakasama. Tama, pagkakaisa ang lakas. Kaya nating talunin lahat ng halimaw na lobo ng dugo na yun.
Kumpletuhin ang misyon ng baguhan. Mga kasama, bumuo tayo ng grupo. Bago sumali sa grupo, ipakita ang inyong stats at kakayahan para mas madaling makapili ng angkop na grupo. Ako, A-rank, Invisibility. Ako, F-rank, pero mataas ang 4 na stats ko. Mga kasama, hawakan ang inyong mga armas. Maging alerto sa paligid. Hello, nakita ka naming mag-isa. Gusto mo bang sumali sa grupo namin? Hindi, salamat. Ang pagsali sa grupo ngayon ay talagang tamang desisyon. Pero hindi ito angkop sa akin. Kailangan kong itago ang nagising kong talento hanggang sa maging sapat na akong malakas. 35 minuto na ang nakalipas mula nang pumasok ang huling grupo sa lugar na ito. Oras na para ako naman ang kumilos. Ganito pala ang itsura ng mundo ng patayan. Parang prehistoric ang pakiramdam. Baka may tumalo na sinaunang tao mula sa mga palumpong. Ang hangin ay puno ng amoy ng dugo. Si Wang Qiang, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Masyadong mayabang. Tama lang na namatay. D-rank, ang huling hantungan niya ay naging abo sa mundo ng patayan. Nang makita ko ang bangkay niya, napagtanto ko na kung hindi ako mag-iingat, mamamatay din ako anumang oras. Para mabuhay, kailangan kong mag-ingat at mag-level up. Magpalakas. Kung hindi ako nagkakamali, parang naiintindihan ko na ang kakayahan ko. Kakayahan, walang hangganang pagkuha. Paalala, matagumpay na nagamit ang kakayahan. Nakuha ang D-rank na talento, Violenting Lakas, Violent Strength. May epekto nga, D-rank na talento, Violenting Lakas. Paalala, talagang nakuha mo ang nagising na talento ni Wang Qiang? Talento, walang hangganang pagkuha, SSS rank. Nakuha, Violenting Lakas, D-rank. Ang walang hangganang pagkuha ay maaaring kumuha mula sa isang target na nagdudulot ng mga bagong hindi kapanipaniwalang epekto. Ang Violenting Lakas, kapag ginamit, ay tinutriple ang lakas. Ang strength stat ko ay 8, kasama ang Violenting Lakas. Magiging 24, sapat na para malampasan ang karamihan. Ito ang tunay na SSS rank na talento. Oras na para mag-level up. Baka makakuha ako ng 1,000 nagising na talento. Sa SSS rank na kakayahang ito, maaga o huli, ako ang magiging pinakamalakas sa mundong ito. Ito ang tunay na lakas ng isang MC sa alamat. Si Wang Qiang, malakas ka nga, pero ang bilis at depensa mo ay parang ordinaryong tao lang. Hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon pero sumugod ka na agad para makipaglaban sa halimaw na lobo ng dugo. Parang naghukay ka ng sarili mong libingan. Maraming tao ang napagtanto na sila'y mahihina lamang sa mundo ng patayan. At ang mahihina ay kailangang magsama-sama para mabuhay. Mundo ng patayan. Kakayahang walang hangganang pagkuha, pero hindi ko kailangan ng grupo. Matagumpay ang pagkuha. Ang kalawang at dumi ay naalis. Ang espada ng baguhan ay na-upgrade sa makisig na espadang bakal. Sa walang hangganang pagkuha, hindi ako mahina. Ang bangkay na ito ba ang halimaw na lobo ng dugo na pumatay kay Wang Qiang? Sinuri ko ang mga sugat. Pagkatapos ni Wang Qiang, may iba pang pumatay dito pagkatapos nilang magkita. Kakayahan, walang hangganang pagkuha. Matagumpay ang pagkuha. Nakakuha ng 2 puntos ng lakas. Maaari rin akong kumuha mula sa combat stats. 2 puntos ng lakas. Ngayon, ang lakas ko ay umabot na sa 10. Gamit ang Violenting Lakas, ang strength stat ko ay magiging 30. Kailangan ko lang kumuha ng stats mula sa ilang halimaw na lobo ng dugo pa. At hindi na ako magpapahuli kay Wang Qiang. Maaari ko bang makuha ulit? Kakayahan, walang hangganang pagkuha. Paalala, ang mga target na antas 20 pababa ay maaari lamang makuhaan ng 1 beses. Huwag kang mag-alala, kapatid. Malamang hindi sapat ang 2 espada para sa mga halimaw na lobo ng dugo. Baka kailangan kong pumulot pa ng ilan. Kung masira, mayroon pa akong pamalit. Marami na ring namatay sa mga halimaw na lobo ng dugo na ito. Pumulot lang ako ng gamit at stats. Siguro malapit lang sila rito. Maghahanap ako sa paligid. Maraming bakas ng paa rito. Paalala, ang baguhang si Liu ay napatay ng antas isa na mabangis na hayop, wild beast. Pangalawa nang namatay. Pagkatapos ng lahat, mapanganib ang grupo. Nang makuha ko ang bangkay ni Wang Qiang, nakuha ko ang kanyang nagising na talento. Pero nang makuha ko ang halimaw na lobo ng dugo, stats lang ang nakuha ko. Iba ang tao sa halimaw na lobo ng dugo. Ang antas isa na halimaw na lobo ng dugo ay walang talento. Matibay lang ang katawan. Stats lang ang makukuha ko. Kailangan kong hanapin ang bangkay ni Liu para makakuha pa ng ilang talento.
Ang survival rate sa mundo ng patayan ay sobrang baba. Pero hindi malinaw kung anong nakaharap ng grupo ni Leo. Kailangan kong maging mas maingat. Ang mga tao minsan ay nagkakamali. Sila ay naging pabaya sa pagbuo ng grupo kaya sila nahuli ng mga halimaw na lobo ng dugo. Tingnan natin. Baka may makuha ako. Paalala, ang baguhang si Jozing ay napatay ng antas isa na mabangis na hayop. Isa na namang namatay. At parehong napatay ng mabangis na hayop. Ibig sabihin, namatay sila sa iisang lugar. Ang mga mabangis na hayop na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Ano ang dahilan kung bakit hindi sila nakalaban? Dapat ba akong pumunta pa? Ang mundo ng patayan ay isang lugar kung saan ipinupusta ng mga tao ang kanilang buhay para mabuhay. Kung matatakot ka, habang buhay kang magiging biktima. Ang pagtakas ay hindi magandang ideya. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong harapin ang panganib. May gantimpala lamang kung may kahirapan. Masyadong mapanganib ang mundo ng patayan. Kung hindi ako mag-iingat, mamamatay ako. Ang lugar na ito ay nagpaparamdam sa akin ng matinding panganib. Kung hindi ako mag-iingat, magiging biktima rin ako. Masyadong matapang ang amoy ng dugo rito. Mukhang malapit lang ang mga bangkay. Siya siguro si Jozing na inanunsyo kanina. At iyon naman si Leo. Ang mabangis na hayop ay dapat malapit lang. Pero ang antas isa na mabangis na hayop ay katumbas ng antas 3 na tao. Ako ay antas isa pa lang. Imposibleng manalo ako sa solo laban dito. Ano? Iyon ang antas isa na mabangis na hayop. Ang antas isa na halimaw ay katumbas ng antas 3 na tao. Sa antas isa, hindi ko ito matatalo ng harapan. Pero mukhang sugatan na ang halimaw na lobong ito. Kung gayon, hindi na ito mahirap patayin. 5 metro, 4 na metro, 3, 2, 1. Kakayahan, bayolenteng lakas. Mamatay ka na. Halimaw, bata ka pa? Isang suntok. Kailangan ko lang magtago sa mga palumpong. Ang isang ordinaryong halimaw na lobo ng dugo ay mahirap na. Paano pa kaya ang isang nagising na halimaw na lobo ng dugo? Kailangan kong mag-ingat sa hinaharap. Ano to? Pinatay ang antas isa na mabangis na hayop. Nakakuha ng 30 puntos ng karanasan. Ito pala ang gantimpala pagkatapos pumatay ng halimaw na lobo ng dugo. Ayos, ang sarap sa pakiramdam. Parang nalinis ang katawan ko. Nawala ang pagod. Detalyadong impormasyon. Manlalaro, Lin Feng. Edad, 22. Antas, 1, 3100 EXP. Talento, walang hangganang pagkuha, SSS rank. Bayolenteng lakas, D rank. Combat stats, lakas, 10. Agility, 9. Tibay, 8. Espiritu, 28. Pagkatapos pumatay ng isang antas isa, nakakuha ako ng 3100s. Hindi masama para sa simula. Kakayahan, walang hangganang pagkuha. Matagumpay ang pagkuha. Dagdag 2 puntos ng agility. Ang agility stat ko ngayon ay 11 na. Ang pagkuha mula sa antas isa na halimaw na lobo ng dugo ay nagbibigay ng dagdag 2 puntos sa isang stat. Mas lumakas na ako ngayon. Ano kaya kung kukuha ako mula sa antas 2 na halimaw na lobo ng dugo? Oras na para sa pangunahing ulam. Matagumpay ang pagkuha. Nakuha ang F-rank na kakayahan, pinahusay na pang-amoy. F-rank na talento, 1 sa 6 na pandama. Paalala, pinahusay na pang-amoy. Ang pang-amoy ay 10 beses na mas matalas kaysa sa normal. Medyo basic, pero kapaki-pakinabang sa akin. Ang gubat na ito ay sobrang laki. Mahirap maghanap ng mga bangkay. Salamat sa kakayahang ito. Masusundan ko ang amoy ng dugo. Ang pinahusay na pang-amoy ay makakatulong din sa aking matukoy ang mga mabangis na hayop para makapaghanda ako. Pero sa ngayon, ang kakayahang ito ay napakahalaga na. 1 oras na ang nakalipas mula nang pumasok ako rito. Ang lakas at agility ko ay bumuti na. Sa walang hangganang pagkuha at sa mga kakayahang ito. Ang lakas ko ay katumbas na ng isang antas 2, baka antas 3 pa nga. Pero mas mataas lang ang stats ko. Nasa antas 1 pa rin ako. Matagumpay ang pagkuha. Naalis ang kalawang at dumi. Ang espada ng baguhan ay na-upgrade sa makisig na espadang bakal. Magaling. Mayroon na akong 2 espada ngayon. Simulan na ang pagsubok sa kakayahan. Kakayahan, pinahusay na pang-amoy. Wow! Sobrang talas ng pang-amoy. Ang amoy ng dugo ay nakakasuka. Kailangan kong mag-relax. Huminga ng malalim. Mag-relax. Kailangan kong matutunang kilalanin ang bawat amoy. Ang amoy na ito ay napakasariwa. Ito ang amoy ng mga halaman, ng mga bulaklak at dahon.
May paparating. Pinatay ang antas isa na mabangis na hayop. Nakakuha ng 30 puntos ng karanasan. Hinabol namin ang isang mabangis na hayop ng sabay-sabay. Karamihan sa grupo ay napatay na. Isang sugatan. Pero kinaladkad sina Leo at Josing para mamatay kasama niya. Hindi ba dahil sa walang kwentang leader na si Anming na pinabayaan tayong lumaban mag-isa? Ha, ngayon kailangan natin siyang akitin at palibutan. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Kalimutan mo na yan. May isang sugatang mabangis na hayop doon. Bilisan niyo bago pa may makapatay dito. Sina Leo at Josing na sinasabi nila. Malamang yung babaeng may dalang ilaw at yung matabang lalaki kanina. At yung mabangis na hayop na sinasabi nila. Siguradong yung pinatay ko lang. Sayang, kailangan kong iwasan ang grupo nila. Kakayahan, pinahusay na agility. Paumanhin, sa mundo ng patayan, ang mahihina ay mamamatay lang. Kailangan kong mangolekta hanggat maaari para mabuhay. Lahat ay abala sa pagpatay sa mga mabangis na hayop. Maglilibot na lang ako sa mga bangkay na ito at maghihintay. Sa kapatagan ng mga baguhan na ito, may 5 uri ng antas isa na halimaw, mabangis na hayop. Halimaw na lobo ng dugo, halimaw na damuhan, halimaw na abo, at mayroon ding baboy ramo at makamandag na ahas. Ito ang bangkay ng baboy ramo. Ang bilang ng pagkuha ay umabot na sa limitasyon. Bigo ang pagkuha. Ha, ano, ibig sabihin, ang parehong uri ng halimaw na lobo ng dugo ay maaari lamang makuhaan ng 3 beses? Tigilan mo na yan. Sige, kung gayon, kailangan ko nang hanapin ang makamandag na ahas. Ang huling halimaw na lobo ng dugo. Para makakuha pa. Pero saan ko hahanapin ang makamandag na ahas na yon? Malapit dito, may 7 bangkay ng ahas. Pero mas mahalaga ang mga bangkay ng tao kaysa sa stats. Ang stats ay maaaring unti-unting makuha. Pero ang mga nagigising na talento ngayon, mas marami, mas maganda. Kakayahan, walang hangganang pagkuha. Matagumpay ang pagkuha. Nakuha ang nagising na talento, pinahusay na pandinig. Manlalaro, Lin Feng. Antas, 1, 3100 EXP. Stats, lakas 20, agility 20, tibay 18, espiritu 30. Talento, walang hangganang pagkuha, SSS rank. Bayolenteng lakas, D rank. Pinahusay na bilis, F rank. Pinahusay na pangamoy, F rank. Pinahusay na paningin, E rank. Combat rating, 2 bituin, pinakamataas. Ang combat rating ko ay umabot na sa 2 bituin, pinakamataas. Ngayon, sapat na siguro ang lakas ko para makipagsolo sa antas isa na halimaw na lobo ng dugo. Ha, ang amoy na ito. Makamandag na pulang ahas. Teka, may iba pang amoy. Amoy ng bulaklak o prutas. Nandoon, ang amoy na ito. Ang makamandag na pulang ahas ay tila binabantayan ito. Ganoon katindi. At may halimaw na lobo ng dugo pang nagbabantay. Mukhang hindi ito ordinaryo. Ang makamandag na pulang ahas ang pinakamalakas na antas isa na halimaw na lobo ng dugo sa kapatagan na ito. Mataas ang spirit stat nito. Swerte ko talaga. Patay. Natuklasan ako. Ano to? Bakit parang ang bagal ng kilos niya? Baka dahil kumain na ito ng biktima? At binabantayan ng halaman na yun kaya hindi ito makagalaw ng mabilis. Sige, uunahan ko na siya. Aray, ang tigas, parang bato. Bayolenteng lakas. 40 puntos ng strength stat. Iba talaga. At kailangan ko pang pumatay ng isa pang antas isa na halimaw na lobo ng dugo para mag-level up. Mayroon bang laman ng tiyan ng makamandag na pulang ahas na ito kaya mabagal itong gumalaw? Kung hindi, nahirapan din ako rito. Kung gayon, kailangan kong tingnan. Ito ang tao. Sa mundong ito ng patayan. Lahat ay maaaring mamatay. Nagkakaiba lang sa paraan ng pagkamatay. Ang malakas ay mabubuhay. Ang mahina ay magiging pagkain. Iyan ang batas ng mundong ito. Matagumpay ang pagkuha. Nakuha ang F-rank na talento, 2 beses, pinahusay na paningin. Automatikong pinahusay ang talento. Ang pinahusay na paningin ay naging E-rank na talento, superior na paningin. Ang superior na paningin ay 20 beses na mas malakas. Maaaring makakita sa dilim. Matagumpay ang ebolusyon ng talento. Nagising ang talentong kakayahan, mata ng katotohanan, eyes of reality. Ang mata ng katotohanan ay isang passive skill na maaaring makakita sa tunay na kalikasan ng mga bagay. Mukhang kung makakatagpo pa ako ng ilang beses ng magkatulad na talento. Tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong makakuha ng ebolusyon-adong talento. Bukod dito,
Tataas din ang tsansang magising ang talentong kakayahan. Ang mata ng katotohanan ng unang kakayahang nakuha ko. Pangalan, pulang prutas ng kapalaran, red faith fruit. Kalidad, espiritual na antas isa. Epekto, pagkatapos kainin. Maaaring mapataas ang pisikal na katangian. Malakas na mapataas ang resistensya sa lason. Maaaring suriin ang detalyadong impormasyon ng espiritual na prutas. Parang mga advanced scanning at analysis device na lumalabas sa mga science fiction na pelikula. Sa kakayahang ito, malalaman ko ang maraming bagong bagay na hindi ko pa alam. Malaki ang maitutulong nito sa pakikipaglaban para sa yaman sa hinaharap. Ang magagandang bagay ay hindi dapat palampasin. Baka mapunan nito ang aking mga pagkukulang. Matagumpay na nakansumo ang pulang prutas ng kapalaran. Nakakuha ka ng 8 puntos ng atributo sa tibay. Matagumpay na nakansumo ang pulang prutas ng kapalaran. Ang iyong resistensya sa lason ay dagdag 10%. 8 puntos ng atributo. Ito ay katumbas ng pagkuha mula sa 4 na bangkay. Ang pulang prutas ng kapalaran na ito ay talagang magandang bagay. Sayang, isa lang, hindi kaya may iba pang lugar na may ganitong espiritual na prutas? Pangalan, pulang prutas ng kapalaran. Introduksyon, isang uri ng espiritual na prutas na sumisipsip ng esensya ng langit at lupa para mabuhay. 1 taon, 1 usbong, 1 dahon, 3 taon, 1 bulaklak, 5 taon bago mamunga ng pulang prutas, na tinatawag na pulang prutas ng kapalaran. Katangian, pagkatapos pitasin ang pulang prutas ng kapalaran, ang halaman ay otomatikong matutuyo at pagkatapos ng 1 araw ay mawawala ng halaga. Ang espiritual na halaman ay sumisipsip ng esensya ng langit at lupa para mabuhay. Sayang kung itatapon. Ang masinop na tao ay dapat magtipid. Gamitin ang talentong kakayahan, ganap na paglilinis, door of extraction. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang esensya ng espiritual na halaman. Pagkonsumo, nakakuha ng 2 puntos ng atributo sa tibay. Sabi ko na nga ba? Paanong mawawala ng halaga ang espiritual na halamang nakapagbigay ng pulang prutas ng kapalaran? Katumbas pa rin ito ng 1 puntos ng atributo mula sa 1 bangkay ng halimaw. Sulit ang paglilinis. Binabati kita. Ang iyong combat rating ay umabot na sa 2 bituin, pinakamataas. Pangalan, Lin Feng. Antas, 1. Stats, lakas 20. Agility 21. Tibay 28, dagdag resistensya sa lason 10%. Espiritu 32. Talento, walang hangganang pagkuha, SSS rank. Bayolenteng lakas, D rank. Pinahusay na bilis, E rank. Pinahusay na pangamoy, F rank. Superior na paningin, E rank. Kakayahan, mata ng katotohanan. Combat rating, 2 bituin, pinakamataas. Hindi ko akalain na ang combat rating ko ay aabot sa 2 bituin, pinakamataas. Kung may 4 pang puntos ng atributo. Ang recovery ability ko ngayon. Kahit 3 o 4 na antas isa naman lalaro ay hindi magiging problema. Napagdesisyonan ko na, lilinisin ko pa ang isang napakamakamandag na 9 na ulong ahas na hari, 9-headed poisonous serpent king. Liliparin ko ang kapatagan ng baguhan na ito. Pupunta sa mas malawak na bagong mundo. Maghahanap ng mga bagong mapagkukunan. Palalakasan ang sarili ko. Kailangan kong maging pinakamalakas dito para patuloy na mabuhay. May sumusunod sa akin. Hindi, amoy ng mabangis na hayop. 9 na ulong ahas na hari. Hindi katakatakang hindi ko naamoy kanina. Ang amoy ng dugo ng naunang ahas ay tinakpan ng amoy ng 9 na ulong ahas na hari na ito. Gusto ko pa sanang magpahinga. Pero may nagdala na naman ng pagkain sa akin. Ang bilis ng kilos niya. Hindi ko matamaan. Pumasok sa bitag niya. Patayin. Para sa kapatid na si Chen Jun. Hindi ko akalain na makikita ko siya rito. Luju, ako si Luju. D-rank na talento, control sa kidlat. Mga kasama, tumayo kayo sa likod ko. May 17 tao na nagising na D-rank na talento. Si Wang Qiang ay nalaglag na. Si Luju ay isa sa 16 na natitira. Naalala kong pagkatapos niyang bumuo ng 8 taong grupo. Saka lang siya umalis sa nayo ng baguhan. Bakit 6 na lang sila ngayon? Ang bilis naman. Kapatid na Lo. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala sa akin. Habang pansamantala siyang hindi makagalaw. Bilisan niyo nang tapusin siya. Tama, sugod. Si Luju at 6 na iba pa ay pinalibutan siya mula sa harap. Ang aura ng 9 na ulong ahas na hari na ito ay pahina ng pahina. Malapit na itong mamatay.
Gusto kong gamitin ang mata ng katotohanan para i-scan ito habang buhay pa. Para makita kung anong impormasyon ang makukuha ko. Mabangis na hayop, 9 na ulong ahas na hari, 9-headed poisonous serpent king. Antas, 1. Combat rating, 3 bituin. Katangian, uhaw sa dugo. Sobrang makamandag. Sumasabog, 0.1% tsansa. Ha, sumasabog? Ibig sabihin, may tsansang mag-drop ng item ang mabangis na hayop? Kaso, ang tsansa ay mas mababa pa sa 0.1%. Anong nangyari? Nakakuha ako ng 5 puntos ng enerhiya. 3 puntos lang ang nakuha ko. Ako, 1 puntos lang. Bakit ang baba ng kontribusyon ko? Luju, Shaoli. Huwag kang magreklamo. Ang pamamahagi ng enerhiya na ito ay base sa kontribusyon ng bawat isa. Ang langit, tiyan daw, ay patas. Kaya pala ganito ang paghahati ng enerhiya. Ang kasabihang, ang tao ay nagpaplano. Ang langit ang nagdidikta, ay totoo pala. Ang langit ay magaling. Pero ang enerhiya ng 9 na ulong ahas na hari na ito ay 40 puntos. Kung hahatiin sa 7 tao, wala na ring masyadong matitira. Bakit nandito ang taong to? Kapatid na Lo, anong nangyari? Luju, wala. Kaka-level up ko lang. Wow, ang galing mo, Boss Lo. Umabot ka na sa antas 2. Ako, 70% pa lang. Malayo pa sa antas 2. Huwag kang malungkot, basta't magtutulungan tayo. Mabubuhay tayo sa malupit na mundong ito. Ito ang unang beses na nakakita ako ng antas 2 na tao. Hindi naman gaanong kakaiba sa antas 1. Gamitin ang mata ng katotohanan para siyasatin muna. Lahi, tao. Antas, 2. Stats, lakas 20. Agility 22. Tibay 11. Espiritu 21. Talento, kakayahan, hindi alam. Combat rating, 2 bituin. Ito ang datos. Ang combat rating kasama ang D-rank na talento ni Luju. Halos 3 bituin na rin. Kung si Luju ay lalaban sa antas 1 na mabangis na hayop. 50 hanggang 50 ang tsansa. Kahit hindi pa ako antas 2, ang combat rating ko ay 2 bituin, pinakamataas. Kasama pa ang maraming talento. Sa kabuuan ay halos 4 na bituin na. Ibig sabihin, kahit antas 1 ako, kaya kong talunin ng madali ang isang antas 2 na tulad ni Luju. Mga kasama ni Luju, Boss Lo. Nag-level up ka na? Ipaghiganti na natin si kapatid Shenjun. Nasa tiyan pa siya ng ahas na yon. Luju, ano ba talagang nangyari kay Shenjun? Kasama, 2 kaming nag-scout sa daan. Nang mapadaan kami sa gubat sa harap, nakasalubong namin ang 2 na ulong ahas na hari. Nakita kong hindi maganda ang sitwasyon kaya tumakbo agad ako. Si Shenjun, mas mabagal ng 1 hakbang. Nilamon siya ng ahas, buti na lang. Ang talento ko ay bilis. Kaya nakatakas ako papunta rito para ipaghiganti si Shenjun. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. Panatilihin ang porma sayon. Suportahan ang isa't isa. Kung may panganib, agad na magbigay ng senadoryas. Mukhang yung nasa tiyan ng ahas ay si Shenjun mula sa grupo nila. Ngayon, gusto nilang hanapin ang ahas na yon. Pero patay na. Sino yan? Ay, lumabas ka. Mukhang may talentong pandinig ang babaeng ito. Linfeng, huwag kayong mag-alala. Napadaan lang ako. Babae, kasama ni Luju. Si Lian Yu, Linfeng. Kilala mo ba siya? Linfeng, parang hindi ko kilala ang babaeng ito. Lian Yu, hindi. Hindi ko siya kilala. Nakita ko lang ang itsura niya sa chat channel. May 1,000 tao sa chat channel. Ang ganda naman ng memorya niya. Kakaiba. Luju, Linfeng. Bakit mag-isa kang naglalakbay sa labas? Mapanganib yan. Ano pa? Hayaan mo na silang umalis. Mauuna na akong kunin ang bangkay ng 9 na ulong ahas. Luju, Linfeng. Gusto mo bang sumali sa grupo ko? Sa pagkakaisa lang tayo mabubuhay. Kulang kami ngayon kay Shenjun. Kung sasali ka sa amin, mas magiging ligtas ang lahat. Ang lakas ng tao at ng mabangis na hayop ay sobrang magkalayo. Ang ordinaryong tao ay walang tsansang maging kalaban ng mabangis na hayop. Ang pakikipagtulungan at pagsuporta sa isa't isa ay natural na magiging trend sa hinaharap. Ang lupaing ito ay tiyak na magkakaroon ng maliliit na puwersa. Para makatayo ng matatag, kailangan kong mas maraming tao ang sumunod sa akin. Luju, Linfeng. Ipakita mo sa amin ang iyong mga atributo at talento. Kung hindi naman masyadong masama, tatanggapin kita.
Kahit gusto kong mabilis na bumuo ng sarili kong puwersa, hindi rin ako maaaring padalos-dalos sa pagtanggap ng iba. At kailangan kong panatilihin ang imahe ko bilang isang malakas. Isa pang kasama ni Luju, Lin Feng. Bilisan mo, ipakita mo ang personal na impormasyon mo. Para makita ni Boss Lo. Ang Boss Lo namin ay isang antas dalawa na eksperto na may D-rank na talento. Kung makakasama ka sa amin, mapalad ka. Isa pa, oo nga. Sumunod ka kay Boss Lo. Hindi ka magugutom. Lin Feng, hindi na kailangan. Mas gusto kong mag-isa. Ano, Lin Feng? Teka, Luju, hayaan mo na siya. Hayaan mo siyang umalis. Lian Yu, sa isip, Lin Feng. Alam kong hindi mo na ako naaalala, pero, pakiusap, kailangan mong mabuhay. Ang babaeng ito ay talagang kakaiba. Huwag na nating pansinin ang mga taong ito. Kapag nakaranas sila ng problema, magsisisi sila. Diyos ko, pinutol ang ahas. Si Chen Jun, baka si Liu Xian, sa mga baguhan ngayon, siya lang ang may pinakamataas na antas ng talento. Pinakamalakas, pero naalala kong ang grupo ni Liu Xian ay kasalungat ng direksyon natin. Nakakatakot, ang pumatay sa ahas ay tiyak na isang antas dalawa na eksperto. Ang tuyong dugo, mahihinuha na ang ahas na ito ay namatay 15 minuto na ang nakalipas. Pinutol sa 7 piraso, isang tama lang, patay agad, at sa eksena, isang bakas lang ng paa ng isang tao. Isang tama, patay agad? Paano nangyari yun? Ang kaliskis ng ahas na ito ay may napakataas na depensa. Ang espada ko, nasira bago pa mabasag ang depensa nito. Kaya, ang taong ito ay isang eksperto. At tiyak na isang nag-iisang lobo, lone wolf. Nag-iisang lobo? Baka si Lin Feng? Kanina, mag-isa lang siya malapit dito. Perpekto para sa isang nag-iisang lobo. Anunsyo sa nayo ng baguhan, may umabot na sa antas 3. Na-activate ang top 100 ranking list. Paalala, sa kasalukuyan, ang ranggo lang ng antas sa nayo ng baguhan ang ipapakita. Top 100 ranking list. Anunsyo, ranggo ng antas sa nayo ng baguhan 911. Hashtag 1, Liu Xian, antas 3. Hashtag 2, Long Shuang, antas 2. Hashtag 3, Wuyong, antas 2. Tuldok tuldok tuldok. Hashtag 46, Yunke, antas 1. Hashtag 47, Lin Feng, antas 1. Hashtag 48, Luo Huan Huan, antas 1. Hashtag 49, Wang Dayan, antas 1. Ang antas ni Lin Feng at ang hula ay hindi magkatugma. Baka mali ang hula ko. Ako, pang-47 lang. 5 oras na ang nakalipas. May 8 tao nang umabot sa antas 2. Si Liu Xian ay umabot na sa antas 3. Kailangan kong bilisan ang pag-level up. Pero sa ngayon, ang mga mabangis na hayop sa kapatagan ng baguhan ay umabot na sa sukdulan. Pagkatapos nito, kailangan ko nang manghuli ng mga mabangis na hayop. Anunsyo, inaanunsyo ngayon ang mga gantimpala para sa pag-level up ng mga baguhan. Unang ranggo na umabot sa antas 10, gantimpala ng isang gintong ball. Ikalawang ranggo na umabot sa antas 10, gantimpala ng isang pilak na ball. Ikatlong ranggo na umabot sa antas 10, gantimpala ng 3 tansong ball. Ang unang 10 tao sa top 100 na umabot sa antas 10 ay makakatanggap ng gantimpalang ball. At hindi na kailangang hintayin ang pagtatapos ng pagsubok para mabuksan ang ball. Medyo makatao. Ang mga ball ay nahahati sa itim na bakal, tanso, pilak, ginto, maitim na ginto, lila na ginto, epiko, at mitolohikal na antas. Mukhang mas mataas ang antas ng ball. Mas mataas ang tsansang makakuha ng mataas na antas na item. Isang karera sa antas ang malapit nang magsimula. Ang gintong ball, kailangan ko itong makuha. Mabangis na hayop, mutated silver-backed wolf, antas 1. Combat rating, 4 na bituin. Katangian, uhaw sa dugo. Mapanlin lang. Namumuhay sa grupo. Kakayahan, wala. Tsansa ng pagsabog, 1%. Gumagamit ng talentong kakayahan, pinahusay na bilis. Gumagamit ng talentong kakayahan, pinahusay na lakas. Ang lobong leader na ito ay sobrang tigas. Parang tumatama ako sa bakal. Kahit may talentong kakayahan, wala pa ring paraan para masugatan ng lobong ito. Anong gagawin ko para mapatay ito? Isang antas 1 na tao lang. Nang ahas pumasok sa teritoryo ko, gusto kong pagpira-pirasuhin ang taong ito. Bakit ang antas 1 na taong ito ay maihahambing sa antas 3? Mas malakas pa ako, sabi nila, matigas ang ulo, malambot ang likod.
Ang kahinaan nito ay tiyak na nasa likod. Magandang pagkakataon. Ikaw ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap ko. Pero sayang, mas malakas ako sa iyo. Mamatay ka na. Pinatay ang antas isang mutated silver-backed wolf. Nakakuha ng 100 puntos ng enerhiya. Ang iyong antas ay tumaas sa 2. Ang iyong lakas ay dagdag 10. Agility dagdag 10. Tibay dagdag 10. Espiritu dagdag 10. Nakakuha ng 5 libreng puntos ng atributo. Ito pala ang pakiramdam ng pag-level up. Parang mainit na agos na dumadaloy sa aking dantian. Ang mga sugat sa katawan ko ay agad na gumaling. Ang espiritu ko ay nanambalik. Napakahiwaga. Pinatay ang silver-backed wolf. Nakakuha ng itim na bakal na ball. Maaari pa akong makakuha ng ball? Ang swerte ko ngayon. Pinagpala ng langit. At nakakuha pa ako ng antas 2 na item. Anunsyo, nakakuha ng item Blood Wolf Battle Knife. Blood Wolf Battle Knife gawa sa titanium alloy na hinaluan ng dugo ng lobo. Matalas, walang katulad. Atake dagdag 15%. Karagdagang pinsala dagdag 10%. Hindi masama, magandang pagkakataon. Ganito kagandang kutsilyo. Baka masira ng mga mutated na halimaw na ito. Ngayon, bago ko pa mapatay, nakatawag na ito ng mga kasama. Sakto lang, para masubukan ko ang lakas ng Blood Wolf Battle Knife. Ang hihina ninyo. Pagka-level up ko sa antas 2, naramdaman kong mas lumakas ang lakas. Bilis, at tibay ko. Ngayon, wala pang 1 minuto. Napatay ko na ang 5 lobo. Hindi ito magagawa ng isang ordinaryong antas 1 na tao. Ayoko sanang tuklasin ang mga sikreto ng mundong ito. Pero ang malupit na katotohanan ay ang mundo ng patayan ay isang impyerno. Kailangan kong mag-ingat at lumakas para mabuhay at makahanap ng daan pabalik. Pangalan, Lin Feng. Antas, 2, 220-300 EXP. Stats, lakas 30, agility 34, tibay 38, resistensya sa lason dagdag 10%. Espiritu 45. Nagising na talento, walang hangganang pagkuha, SSS rank. Bayolenteng lakas, D rank. Pinahusay na bilis, E rank. Pinahusay na pang-amoy, E rank. Superior na paningin, E rank. Kakayahan, mata ng katotohanan. Combat rating, 3 bituin. Libreng atributo, 5. Napakalakas ng antas 2. Manlalaro, sa ibang grupo, hindi karapat-dapat na leader ng grupo. Kung nandyan ka, madali lang nating mapapatay ang lahat ng lobo. Salamat sa iyo, tayo ay isang grupo. Sama-samang pumatay ng mga lobo. Walang problema. Ang baguhang si Lin Feng ay nakapatay ng antas 1 na mutated na halimaw. Nakakuha ng first blood. Nakakuha ng 1 puntos ng reputasyon. Anunsyo, ang puntos ng reputasyon ay napakahalaga. Kapag umabot ito sa isang tiyak na antas, makakatanggap ng biyaya ng Diyos. Paalala, first blood sa antas 1 na mutated na halimaw. Nakakuha ng 1 puntos ng reputasyon. Si Lin Feng dapat ang taong nakasalubong natin kanina. Nagsolo siya sa isang mutated na halimaw? Nasa ranggo 47 siya. Paano niya nagawang magsolo sa isang mutated na halimaw? Tiyak na inagaw lang niya ang huling tama. Kahit pa, ang pagharap sa isang mutated na halimaw ng mag-isa ay napakapanganib. Sana hindi siya nasugatan. Baka hindi naman ganoon kalakas ang mutated na antas 1 na halimaw. Swerte lang siya, kung si Boss Leo yun. Isang mutated na antas 1 na halimaw lang yun. Swerte lang si Lin Feng. Anunsyo, ang antas 1 na baguhang si Chenlin ay napatay ng antas 1 na mutated iron armored boar. Anunsyo, ang antas 1 na baguhang si Wu Xiyuan ay napatay ng antas 1 na mutated iron armored boar. Anunsyo, ang antas 1 na baguhang si Wang Xiaoxiao ay napatay ng antas 1 na mutated iron armored boar. Anunsyo, ang antas 2 na baguhang si Liu Yunfei ay napatay ng antas 1 na mutated iron armored boar. Hindi makapaniwala. Ang mutated na antas 1 ay nakapatay ng 4 na tao. Kasama na ang isang antas 2. Ang mutated na antas 1 na halimaw na ito ay sobrang lakas. Ang isang antas 2 ay parang langgam lang sa harap nito. Masyado akong naging mayabang sa pag-iisip na kaya kong patayin ang isang mutated na antas 1 na halimaw gamit ang isang kamay. Hindi makapaniwala na may nakapag-solo pa rito. Sobrang yabang. Nagbago na ang ranggo ni Lin Feng. Nasa 11 na. Ngayon, pang-5 na siya. Ranggo ng antas sa nayo ng baguhan 911. #Siyam, Guming, antas 2. #10, Lei Yuan, antas 2.
Hashtag 11, Lin Feng, antas 2. Hashtag 12, Wang Yu, antas 1. Paalala, ang ranggo ng antas ng baguhan ay 11. Pangkalahatang ranggo ng antas. Hashtag 1, Liu Xian, antas 3. Hashtag 2, Long Shuang, antas 2. Hashtag 3, Wu Yong, antas 2. Hashtag 4, Cheng Yun, antas 2. Hashtag 5, Lin Feng, antas 2. Paano nangyari yon? May kinain ba siyang nagpapataas ng karanasan? Ang bilis ng pag-unlad na ito ay nakakatakot. Tara na, ipagpatuloy ang panghuhuli ng mga halimaw. Hindi tayo maaaring magpahuli. Sige, Boss Go, mabuhay. World Channel. Manlalaro, naghihingalo, mga kasama. Ako si Leoyo, leader ng grupo. Ang mga miyembro ko ay namatay na lahat. Ako na lang ang natira, halos mapatay na rin ako. Buti na lang ang talento ko ay agility, pero malapit na rin akong mamatay. Isang antas 2, 4 na antas 1, nakakatakot. Ang antas 2 na halimaw ay hindi kayang labanan. Nasa 45 kilometro timog ng nayo ng baguhan ng bangkay, ako na lang mag-isa, malapit na siya, sinong tutulong sa akin? Ang nayo ng baguhan 911 ay malaki. Nasa timog kanluran ako ng nayo ng baguhan. Kung tatakbuhin ko ng buong lakas, mga 5 minuto lang siguro. Ang Iron Armored Boar ay isang mutated na antas 1 na halimaw. Kung mapapatay ko ito, ang lakas na makukuha ko mula rito ay 2 o 3 beses lang kaysa sa ordinaryong halimaw. Pero malamang na mag-drop ito ng magandang kagamitan. Ito na, ang mga bangkay na ito, malamang malapit lang ang Iron Armored Boar. Pero hindi lang amoy ng Iron Armored Boar. Parang may amoy din ng halimaw na lobo ng dugo. Pero hindi naman magkakasama ang iba't ibang halimaw. May problema ba sa pang-amoy ko? Kunin muna. Susundan ko ang amoy ng dugo. Matagumpay ang pagkuha. Nakakuha ng 2 puntos ng agility. Ha, bakit walang talento? Subukan ulit. Bigo ang pagkuha. Bigo. Ang pagkuha ko ay bigo. Umabot na sa limitasyon? Paano naman tong isa? Matagumpay ang pagkuha. Pangalawa. Nakuha ang F-rank na talento, pinahusay na pang-amoy. Matagumpay ang pagkuha. Pangalawa. Nakuha ang E-rank na talento, pinahusay na tibay. Matagumpay ang pagkuha. Pangalawa. Nakuha ang E-rank na talento, pinahusay na tibay. Evolusyon, bigo, pinahusay na pang-amoy. Ha, bakit hindi pwede? Dapat may tishi, hint, man lang. Baka ang talento niya ay mayroon na ako at mas mababa ang ranggo kaya hindi ko makuha? Tama nga. Ay, hayaan na. Dapat makontento na ako sa kung anong mayroon ako. Maswerte na ako kaysa sa maraming iba pa. Ang 4 na stats ko. May talentong nagpapalakas, violenting lakas, D-rank. Pinahusay na bilis, E-rank. Superior na paningin, E-rank. Pinahusay na pang-amoy, F-rank. At pinahusay na tibay, E-rank. Lahat ng 4 na stats ay napapalakas na. Sino pa ang mahina? May mga bakas dito. Totoo nga, ang Iron Armored Boar ang pumatay kay Luo Yunshuang. At sinasabi pang gusto nitong kumain ng laman ng tao. Si Luo Yunshuang ay may D-rank na talento. Hindi ko ito maaaring palampasin. Kailangan kong mahanap ang bangkay niya bago ito maging pagkain sa gabi. Mukhang ito ang pugad niya. Ang lugar na ito ay nagbibigay sa akin ng matinding panganib. Nag-iisip lang ako ng sobra. Gaano man kalakas, ang Iron Armored Boar ay isang mutated na antas 1 na halimaw lang. Magiging karne lang ito ng baboy agad. Ang amoy na ito, mutated na halimaw. 10-winged red poisonous serpent, antas 1. Halimaw, 10-winged red poisonous serpent, mutated. Antas, 1. Combat rating, 5 bituin. Katangian, uhaw sa dugo. Makamandag. Kakayahan, lason na ulap. Tsansa ng pagbagsak, 1%. Status, naguguluhan. Ano, 10-winged red poisonous serpent? Combat rating, 5 bituin. Parehong antas 1, pero bakit ang layo ng pagkakaiba ng silver-backed wolf at ng 10-winged red poisonous serpent? Hindi maganda to, at may lason pa ang halimaw na ito. Hindi ko naisip na haharapin ko ang ganitong sitwasyon. Lason, Pakshet, hindi ko na makita ng malinaw. Naapektuhan ng lason na ulap ang paningin ko. Pakshet, hindi ako maaaring mamatay dito. May isa pa, nasaan? Nasaan? Tulad ng inaasahan ko, ang napakamakamandag na 10-headed serpent king na ito ay laging umaatake mula sa likuran. Kahit hindi ko makita, ang aking talentong kakayahan sa pang-amoy at pandinig ay nandyan pa rin. Huwag mo akong maliitin.
Hinding-hindi ako magpapatalo ng walang laban. Pinatay ang mutated 10-headed Serpent King, antas isa. Nakakuha ng 100 puntos ng enerhiya. Pinatay ang 10-headed Serpent King. Itim na bakal na ball. Bukas, sobrang delikado ngayon. Kung hindi ko nakuha ang pinahusay na tibay kanina, malamang patay na ako ngayon. Binabati kita. Ang iyong antas ay tumaas sa 3. Lakas dagdag 10. Agility dagdag 10. Tibay dagdag 10. Espiritu dagdag 10. Nakakuha ng 5 libreng puntos ng atributo. Nanumbalik na ang paningin ko. Bakit ko nakalimutan? Ang pag-level up ay maaaring agad na ibalik ang katawan sa perpektong kondisyon. Kahit bali ang mga buto o bulag ang mata, manunumbalik ito sa dati. Tamang-tama ang pag-level up na ito. Hindi ko napansin kanina. Ang pagpatay sa isang mutated 10-headed Serpent King, antas isa, ay maaari ring magbukas ng ball. Sana magandang bagay ang makuha ko sa ball na ito. Sunod-sunod na swerte. May isa pang liwanag na pinto rito. Ang aura ng 3 mabangis na hayop na sumusunod sa akin papunta rito ay nawala na. Base sa kasalukuyang lakas ko, hindi ako natatakot sa 3 mabangis na hayop na iyon kahit magsanib puwersa pa sila. Pero may pakiramdam pa rin akong may mas malalim at mas nakakatakot na nilalang na nakatago sa likod ng mga kilos ng mga mabangis na hayop na ito. Isang sanga ng spirit grass, yangzin grass. Isang sanga ng spirit grass, tondling grass. Lahat spirit grass. Ano ba tong mga to? Mabangis na hayop, may. Paalala, nakapasok ka sa dimensional space. Ang mapa ay hindi magagamit. Ang personal na impormasyon at chat channel ay maaaring gamitin gaya ng dati. Buksan ang mata ng katotohanan. Lahi, tao, patay na. Antas, 4. Combat rating, 6 na bituin. Katangian, nakatagong lakas. Masama, uhaw sa dugo. Naghihintay mabuhay muli. Talentong kakayahan, paalala, sobrang masama. 6 na bituin na diskarte. Ang stats at talento ay ipinapakita lahat. Kung gayon, ang pinagsamang diskarte ng tuyong bangkay na ito, hindi ba't higit sa 7 bituin? Lalo na't may 3 pang mutated na mabangis na hayop na tumutulong. Kung lalabanan ko siya, dehado ako. Ang kadena ng kaluluwa ay nagpaparamdam sa akin ng matinding pagkabalisa. Parang malas na bagay. Mas mabuti pang umalis muna ako rito. Pagkatapos kong lumakas, saka na ako babalik para haminin siya. Ha, isang antas 3 na langgam mula sa maliit na mundo? Kung nakarating ka na rito, huwag ka nang umalis. Maging pagkain ka para sa muling pagkabuhay ko. Ang 2 cade ng ito ay kumokontrol sa mga kilos ng tuyong bangkay. Hindi malinaw ang sitwasyon. Kailangan kong mag-ingat. Hinding-hindi ako dapat mahuli ng kadena ng tuyong bangkay. Ang mga handgal na mabangis na hayop na ito, puro bangkay lang ng tao ang dinadala. Hindi ba sila marunong magdala ng buhay? Sa tagal ng panahon, sa dugo lang ng mga bangkay ako umaasa para mapanatili ang katawan kong ito. Ngayon, may buhay na taong pumasok sa teritoryo ko. Ito'y biyaya ng langit para sa akin. Halika, buhay na tao, pumasok ka sa teritoryo ko. Ito'y biyaya ng langit para sa akin. Gusto kong gamitin ang katawan ng taong ito para mabuhay muli. Kung patuloy akong hindi makatakas sa kontrol niya, tiyak na mamamatay ako rito. Paano nangyari to? Ang spirit stat ng isang antas 4 na tao mula sa maliit na mundo ay pinakamataas na 30 lang. Paano niya naiiwasan ang aking mental control? Tao, minamaliit mo ako. Walang taong makakalaban sa aking Nian Li Jisuo, Mind Power Lock. Ang katawan na ito, gusto ko, ang paggamit ko sa katawan mo ang huling karangalan sa buhay mo. Karangalan mo mukha mo, lahat ng libreng atributo, ilagay sa espiritu. Tao, nararamdaman kong lumalaban ka. Ayaw mo, dudurugin ko ang kaluluwa mo. Itatapon ko ang kaluluwa mo sa apoy ng impyerno para masunog ng tuluyan. Patayin mo siya. Ang iyong puntos ng atributo ay naidagdag. Ang iyong spirit stat ay dagdag 10 puntos. Mas malakas ang mental power ng taong ito. Buti na lang napatay ko ang mutated 10-headed serpent. Nakakuha ako ng isang item mula sa mga nahulog na gamit isang mababang antas na singsing. Kahit na aksidenteng mawala ko ang Blood Wolf Battle Knife, maaari akong kumuha ng armas anumang oras. Unahin munang patayin ang 2 mutated na hayop. Saka naharapin ang tuyong bangkay. Tao, kahit pansamantala kang nakatakas sa aking mental power control. Ano ngayon? Hindi ka pa rin kalaban sa akin? Patay, kailangan ko nang hindi bababa sa 2 minuto para mabasag ang mental power control ng tuyong bangkay.
Sa wakas, may epekto na. Pagkatapos kong patayin ang 10-headed serpent, kinuha ko ang lason nito. Ang lason sa venom sac ng 10-headed poisonous serpent ay maaaring makatulong sa susunod na laban. Matagal ko nang nakitang hindi ka basta-basta. Ngayon, patay na ang 3 ulong mutated na hayop. Tingnan natin kung sino pa ang makakaprotekta sa'yo. Imposible. Imposible. Tiyak na gumamit ka ng maruming paraan. Tao. Pinatay ang masamang mommy. Nakakuha ng 210 puntos ng lakas. Pinatay ang masamang mommy. Nakakuha ng 10 puntos ng judge attribute. Binabati kita. Nakumpleto mo ang nakatagong pagsubok ng system. Naging antas isa na judge ka. Paalala, ang judge na si Lin Feng ay pumatay ng masama. Lumabag sa mga patakaran ng langit. Isa sa 100 milyong tao. Ang iyong judge attribute ay matagumpay na na-upgrade sa antas isa. Lakas dagdag 20, agility dagdag 20, tibay dagdag 20, at spirit power dagdag 20 puntos. Judge, ang masama, yung mommy na pinatay ko lang. Hindi katakatakang tinawag itong sobrang masama ng mata ng katotohanan. Basta't pumatay ng masama, makakakuha ng judge attribute, hindi ipinaliwanag kung ano ang judge. Pero pakiramdam ko, kapaki-pakinabang ito, sa pagkakataong ito, muntik na akong mamatay. Pero marami rin akong nakuha. Hindi katakatakang sinabi ng langit na sa mundong ito ng patayan. May panganib at pagkakataon. Kakayahan, soul seal. Maaaring isanib sa katugmang talento. Nakuha ang 3 antas ng beast taming technique. Beast taming technique. Pagkatapos matutunan ng kakayahan, nakita kong kaya kong kontrolin ang isang grupo ng mga itim na halimaw. Mas madali at mas magaan. Hindi natutugunan ng kondisyon sa pagbubukas. Paalala isa, gisingin ang D-rank na talento, mind power enhancement. Unang hakbang sa pagmaster ng umiiral na kakayahan. Isanib sa beast taming pill para mabuksan ang beast taming technique. Paalala 2, gisingin ang S-rank na talento, telepathic connection para mabuksan ang beast taming technique. Ang mga kondisyon para matutunan ng kakayahang ito ay sobrang hirap. Ang pinakamababa ay kailangang magising ang D-rank na talento, mind power enhancement. At ang beast taming pill, hindi ko alam kung mayroon ito sa bangkay ng mommy na iyon. O kung may paraan para gumawa nito. Mabahong medyas, 200 taon nang hindi nalaban, gintong kwintas na nanlilinlang sa mga demonyo, pulang lotus na itinago ng red-headed ghost, buto ng daliri na iniwan ng isang babaeng multo, isang piraso ng buto na alaala ng isang matalik na kaibigan. Ano ba tong mga to? Ang babaho ng mommy na ito. Nagbibiro ba to? Pagkatapos ng 3 araw, simulan na ang paglilinis. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang D-rank na talento, mind power enhancement. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang 3 puntos ng lakas na atributo. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang 3 puntos ng agility na atributo. Walang sangkap na kailangan ko. Ang talento ng mommy na ito ay uri ng mental. Sa susunod, kailangan kong mag-ingat sa mga mental attack na ito. Mas mahirap harapin kaysa sa mga mabangis na hayop na iyon. Gamitin ang talentong mind power enhancement. Isinasanib sa soul seal. Matagumpay ang pagsasanib ng kakayahan. Kailangan ko lang hintayin hanggang sa magising ko ang talentong telepathic connection o hanggang sa magkaroon ako ng paraan para gumawa ng beast taming pill para masimulan na. Matagumpay ang pagsasanib ng soul seal. Nakuha mo ang antas isa na beast taming technique. Kahit alin pa man, hindi madaling gawin. Nakuha mo ang antas isa na wailing bow, spirit gathering fruit. Antas isa na Jiago cow, bone setting grass. Antas isa na Yang Shen cow, spirit nourishing grass. Matagumpay ang eksperimento. Ang mind power enhancement ay maaaring direktang kontrolin ng storage ring. Mangolekta ng mga item. At mag-imbak. Mas madali. Maaaring sa hinaharap. Sa gitna ng laban. Magamit ito para kumuha ng mga item mula sa ere at manalo ng hindi inaasahan. Sayang lang, kung mayroon akong beast taming technique, maaari ko ng direktang kontrolin ng mga mabangis na hayop. Hindi lang yung mga patay na bagay tulad ng spirit grass at spirit fruit. Siya si Luo Yunshuang na inanunsyo na pinatay ng mabangis na hayop. Naalala kong ang talentong kakayahan niya ay may kaugnayan sa apoy. Subukan kong linisin siya. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang D-rank na talento, fire control. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang D-rank na talento, super speed. Ang talento ng ibang tao ay ayos din.
Ang pagkakaroon ng super speed ng iba ay nagpapabilis sa akin ng doble kaysa dati. Sa wakas, nakakuha na ako ng talentong may pinsala. Kapag mas lumakas ako, hindi ko na kailangang makipaglaban ng malapitan. Mula sa malayo, kontrolin ang apoy. Saan man ako pumunta, doon ako susunod. Wow! Ang daming nag-uusap sa chat channel. Puro tungkol sa pag-level up. Mukhang sa ilalim ng pangangasiwa ng langit. Ang nayo ng baguhan 911 ay naging isang arena ng kompetisyon. Manlalaro J, mga kasama. Magandang balita. Ako, si Lolo, ay umabot na sa antas 3. Nakabalik na ako sa ika-9 na pwesto. Mga manlalaro, wow. Boss, antas 3. Ang galing. Si Boss Liu Xian din. Umabot na sa antas 3. Paano naman si Boss Lin Feng? Kung magpapatuloy ito, magkakaroon tayo ng 10 antas 3 na boss sa ating nayon. Manlalaro K, mga kasama. Hindi ba't napansin ninyo? Si Lin Feng, mula nang umabot sa antas 3, gaano katagal na ba? Naging kulay abo na ang pangalan niya. At bumababa pa lalo. Manlalaro L, oo nga. Boss Lin Feng, may nangyari ba? Hindi kaya, kung patuloy siyang babagsak. Mawawala na ang pangalan niya? Lin Feng, hindi ako bumagsak. Nasa dimensional space lang ako. Buong araw na tumatakbo at walang tigil na pumapatay. Kailangan ko munang manumbalik ang lakas ko sa ligtas na lugar na ito bago ako kumilos ulit. Ang bango, mataba pero hindi nakakaumay. Medyo malutong. Matagumpay na nakakain ng inihaw na karne. Stamina dagdag 1. Matagumpay na nakakain ng inihaw na karne. Stamina dagdag 1. Matagumpay na nakakain ng inihaw na karne. Stamina dagdag 1. Ang bilis ng pag-recover ng stamina. Natuklasan ng baguhang si Lin Feng ang maliit na life skill, ang pagkain ng inihaw na karne ay mabilis na nakakapanumbalik ng stamina. Bilang unang nakatuklas, si Lin Feng ay nakakuha ng 1 puntos ng reputasyon. Kaya pala ang pagkain ng inihaw na karne ay mabilis na nakakapanumbalik ng stamina. Sabi ko na nga ba? Ang pangalan ni Boss Lin Feng ay naging kulay abo na naman. At bumababa pa ang ranggo niya. Kaya pala, nag-e-enjoy siya sa buhay. Nakakainggit. Hindi na ako magdadaldal. Hahanap ako ng pagkain. Gusto kong manumbalik ang stamina ko. Anunsyo, ang mga bagong manlalaro ay maaari lamang kumain ng lutong pagkain at uminom ng pinakuloang tubig para mabilis na manumbalik ang stamina. Ang pagkain ng hilaw ay walang epekto. Anunsyo, binubuksan na ang Super Space Trading Post. Ay, wala akong apoy. Paano ako magluluto? Sinong may fire control talent? Pahingi naman ng kaunting apoy. Ang Super Space Trading Post, mukhang kapaki-pakinabang ito. Hindi kaya, pati inihaw na karne ay mabibili? Ang baguhang si Lin Feng ay nagpost ng bagong item sa Super Space Trading Post, 3 kilong karne kapalit ng 1 bangkay ng halimaw. Unang beses na ginamit ng baguhang si Lin Feng ang Super Space Trading Post. Nakakuha ng 1 puntos ng reputasyon. Sakto, mayroon akong bangkay ng halimaw. Subukan kong makipagpalitan kay Lin Feng. Ginamit ng baguhang si Liu Xian ang bangkay ng antas 2 na Cloud Leopard kapalit ng inihaw na karne ni Lin Feng. Unang matagumpay na transaksyon. Sina Liu Xian at Lin Feng ay nakakuha ng tig-1 puntos ng reputasyon. Talagang ang napapalitan. Si Boss Lin Feng ay nagbebenta ng inihaw na karne sa system. Maaari itong makapanumbalik ng stamina. Sige na, papatay kami ng 1 halimaw para ipagpalit sa inihaw na karne niya. Matagumpay ang paglilinis. Nakakuha ng 2 puntos ng atributo sa tibay. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang 2 puntos ng atributo sa espiritu. Napakaganda. Kung ganito, hindi ko na kailangang maghanap pa ng mga mabangis na hayop. Lahat sila ay magtatrabaho para sa akin. Napakaganda. Liu Xian, sa chat, Lin Feng. Ako si Liu Xian. Pareho tayong antas 3 na eksperto. Ang pangalan ko ay 1 ranggo lang na mas mataas sa'yo. Bigyan mo ako ng 6 na kilong karne. Ano sa tingin mo? Tatandaan ko ang utang na loob na ito. Manlalaro M, Liu Xian. Huwag kang masyadong palalo. Kailangan ba ni Lin Feng ang utang na loob mo? Ang kapal ng mukha mo. Libreng pagkain pa? Lin Feng, sa chat, mga ginoo. Ang inihaw na karne ay limitado lang ang dami. Mauna ang dumating. Mauubusan ang mahuhuli. Mga manlalaro, boss, hindi ako nagkakamali ng tingin. 'Di ba? Si Boss Lin Feng, sa wakas, nagsalita na. Ito ang unang sinabi niya ngayong araw. Mga manlalaro, oo nga.
Si Boss Lin Feng ay napaka-low profile. Hindi nagsasalita ng marami. Hahanap ako ng bangkay ng antas 2 na halimaw. Gusto kong ipagpalat sa inihaw na karne ni Lin Feng. Habang gutom, ang negosyo ko, ako talaga ay isang masamang kapitalista. Inihaw na karne dito, inihaw na karne, 50 kilong karne kapalit ng isang antas isa na kagamitan. Ha, kakasabi ko lang na ako ay isang masamang kapitalista. Hindi ko akalain na may mas masama pa sa akin. 50 kilong karne kapalit ng isang antas isa na kagamitan. Luo Chen, nananaginip ka ba? Tama, ang antas isa na kagamitan mo. Mas mabuti pang gamitin ko na lang kaysa ipagpalit sa'yo. Kahit bumili ako ng inihaw na karne. Kay Boss Lin Feng ako bibili. Sige, subukan nating magbenta ng iba. Lin Feng, sa trading post, armas ng baguhan, antas isa, maaaring ipagpalit sa 3 spirit grass. O isang spirit fruit, o ibang antas isa na kagamitan. Wow, ang daming binibenta. Boss Lin Feng, yumaman ka na ba? Bakit ang dami mong antas isa na kagamitan? Pinaghihinalaan kong natutunan ni Boss Lin Feng ang talentong kakayahan sa pagpapanday. Ang mga antas isa na armas na ito, gawa ba lahat ng namatay na tao? Ito ba yung basurang auxiliary talent sa mga laro? Pero praktikal na talento talaga. Minamaliit niyo si Boss Lin Feng. Tiyak na nagising ni Boss Lin Feng ang talentong Divine Blacksmith. Mayroon din akong isang antas isa na armas. Sakto, mayroon akong 8 spirit fruit. Maaaring ipagpalat kay Boss Lin Feng. Mayroon akong antas isa na kagamitan. Isang singsing na nagbibigay ng lakas. Ipagpapalit ko sa iyong exquisite steel dagger. May nagpalit na ng antas isa na kagamitan sa akin. Singsing ng lakas, maganda. Ang lakas ang pinakamababa sa aking 4 na atributo. Ang singsing na ito ay sakto para punan ng kakulangan ko. Ngayon, mayroon na akong singsing ng lakas, antas isa. Storage ring, antas isa. Bloodwolf battle knife, antas 2, 3 kagamitan. Natatakot akong walang sino man sa buong nayo ng baguhan na ito ang makakapantay sa akin. Anunsyo, ang nayo ng baguhan 137 ay nag-activate ng Resource Plunder Order laban sa nayo ng baguhan 911. Binubuksan ang Resource Plunder account. Resource Plunder, ang matatalo. Lahat ng yaman ay mababawasan ng kalahati. At lahat ng tao ay mababawasan ng 20 puntos ng atributo. Panalo, lahat ng yaman ay do-double. Lahat ng tao ay madaragdagan ng 20 puntos ng atributo. Nilalaman ng plunder, ang unang makakaabot sa antas 5 sa nayo ng baguhan ang mananalo sa pastahan na ito. Paalala, ang unang umabot sa antas 5 ang mananalo sa pastahan. Makakakuha ng 50 puntos ng atributo at isang pilak na ball. Paalala, ang chat channel ng 2 malalaking nayo ng baguhan ay nagsimula ng kumonekta. Paalala, ang oras ng resource plunder. Ang channel list ng 2 nayo ng baguhan ay pansamantalang haharanggan. Ang parusa sa pagkatalo sa pastahan na ito. Ang nayo ng baguhan 137, anong klaseng nilalang yan? Anunsyo, matagumpay na nakakonekta ang 2 malaking chat channel ng nayo ng baguhan. Ang mga taga-nayon sa magkabilang panig ay maaaring pumasok sa World Chat Channel ng kalaban. Ngunit walang karapatang magpadala ng mensahe. Yaman mababawasan ng kalahati, ibig sabihin. Ang bilis ng pag-level up ay mababawasan ng malaki. Karamihan sa mga tao ay hindi makakalampas sa nayo ng baguhan. Paanong naging ganito kasama? Sobrang walang hiya. Sino sa ating nayo ng baguhan 911 ang pinakamabilis mag-level up? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre si Boss Leo Sian. Isinara ng langit ang ranking list. Walang paraan para malaman kung sino ang numero 1. Sinasadya nitong guluhin tayo. Hindi ba't si Boss Leo Sian ang nasa ating nayo ng baguhan? Basta't si Boss Leo Sian ang umabot sa antas 5, panalo na tayo. Nancy Idelhua, mula nayon 137, kamusta? Mga Ginoo, ako si Nancy Idelhua. Isang blood demon. Nasa antas 4 na ako. Tiyak na kaya kong pangunahan ang lahat tungo sa tagumpay. Mga manlalaro, nayon 137, oh my God. Ang dakilang Ginoong Nancy. Naiintindihan ko na, Ginoong Nancy. Sinadya mong piliin ang gabi para simulan ang pastahan na ito dahil ang gabi ay pabor sa'yo. Nancy Idelhua, matalino ka. Tama ka, ang gabi ang pinakamalakas ang aming lahi ng blood demon. Ako, si Nancy. Kayang makipaglaban ng mag-isa sa isang antas 4 na mabangis na hayop. Napakayabang. Ano, blood demon? Antas 4? Kaya pala.
Ang Longbow ay talagang may nakatagong ganitong nilalang. Sa madaling salita, ang nayo ng baguhan 911 ay puro mga taga-Longbow. Mukhang sinadya ng langit na pagsamahin ang mga tao mula sa iisang bansa sa isang nayo ng baguhan. Bakit gustong gawin ito ng langit? Ano ba talaga ang layunin nito? Anunsyo, nagsimula na ang pastahan. Paalala, ang mapa ng mga antas 1 hanggang 10 na mabangis na hayop ay bukas na lahat. Ang gantimpala ng pastahan ay nagsimula na. Nayo ng baguhan laban sa nayo ng baguhan lang. Sa hinaharap, baka maging labanan na ito sa pagitan ng iba't ibang bansa. Kontinente laban sa ibang kontinente. Ano man ang mangyari, ang pinakamahalaga ngayon ay ang mga patakaran ng pastahan sa pagitan ng dalawang nayo ng baguhan. Si Idol Hua ay kayang pumatay ng antas 4 na halimaw ng mag-isa. Ang bilis ng pag-level up ko. Kahit mas mabilis kaysa kay Liu Xian, mas mabagal pa rin kaysa kay Idol Hua. Para umabot sa antas 5 sa pinakamabilis na paraan, kailangan kong pumunta sa high-level na lugar ng mga halimaw para manghuli muna. Bilis, hindi na maraming oras, buti na lang may superior na paningin ako. Kahit gabi, malinaw kong nakikita ang lahat. Ang pinahusay na pang-amoy ay nagbibigay daan sa aking matukoy ang kinaroroonan ng mga halimaw na nakatago sa dilim. Para maiwasan sila ng maaga. At pagkatapos magsimula ang pastahan ng yaman, dinagdagan na ng langit ang mga gantimpala. Ang mapa ng mga lugar ng halimaw mula antas 5, 6, 2, 3 ay aktibo na nagbibigay daan sa aking mas mabilis at mas tumpak na makarating sa lugar ng halimaw na gusto kong hanapin. Lugar ng antas 4 na halimaw. Kailangan kong mag-level up ng mabilis. Halimaw, Golden-Eyed Leopard Demon, Kim Non Baoyu. Antas, 5. Combat rating, 8 bituin. Katangian, mabilis, mapanlin lang. Kakayahan, Wind Gust Attack. Combo Claw. Tsansa ng pagbagsak, 1%. Biglang tumalo ng Golden-Eyed Leopard Demon. Ang bilis ko na, pero dahil sa talentong pang-amoy, medyo naging pabaya ako, kaya nabigyan ka ng pagkakataong umatake. Isa ka lang antas 5 na halimaw. Nakakuha ng 2 puntos ng lakas na atributo. Ito ang unang beses na nakakita ako ng halimaw na kalahating tao. Kalahating hayop. Hindi kaya ang mga antas 5 na halimaw pataas ay hindi na purong anyong hayop, kundi nagsisimula ng maging anyong tao. Ang pamilyar na amoy na ito, hindi kaya may spirit fruit o spirit grass malapit dito. Sa unahan ay ang lugar ng antas 6 na halimaw. Kung may mataas na antas na demonyong hayop, may mataas na antas na spirit fruit. Hindi ko alam kung makakatagpo ako roon ng halimaw na mas mukhang tao. Kung isang grupo ng mga halimaw na tulad ng tuyong bangkay, delikado na, huwag na nating isipin. Hanapin muna ang spirit fruit. Kung may spirit fruit, tiyak na may halimaw. Unahin ang halimaw, saka kunin ang spirit fruit. Isang bato, 2 ibon. Ay, delikado. Pangalan, Dragon Blood Fruit, Long Huyet Kwa. Halaga, 2 sanga ng spirit fruit. Pinagmulan, mula sa antas 6 na Blood Dragon Beast. Epekto 1, walang lason. Pagkatapos kainin, ang lakas, bilis, at tibay ay malakas na tataas. Epekto 2, pagkatapos kainin. May 0.1% chance ang makakuha ng isang hibla ng Dragon's Blood. Halimaw, Violent Bear King, Bao Liet Hong Vuong. Antas, 6. Combat rating, 12 bituin. Katangian, uhaw sa dugo. Teritorial na kamalayan. Talento, pinahusay na tibay, E-rank. Pinahusay na dugo, B-rank. Kakayahan, uhaw sa dugo. Nagngangalit. Tsansa ng pagbagsak, 60%. Isang haring halimaw, 60% tsansa ng pagbagsak. Hindi na kailangang isipin. Ito'y isang matinding laban. At ang haring halimaw na ito, ang laki pala niya. At ang bilis pa rin. Walang tsansang makaiwas. Tao, huwag kang hamarang sa daan ko. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo ngayon. Umalis ka rito. Palalagpasin kita. Isang tumpok ng mga bundok. Anong kalokohan? May masamang balak ka ba? Mas mabuti pang umalis ka rito. Palalagpasin kita ng isang buhay. Isang antas 4 na tao lang. Gusto mo akong laslasin? Boss, si Lausan. Patay na. Si Lausan. Patay na. Nakakainis na tao. Nakakainis na tao. Ang leeg niya ay mas matigas pa kaysa sa inaasahan ko. Ginamit ko na ang buong lakas ko para putulin lang ang isang ulo. Ang berserk state ay maaaring tumagal ng 10 minuto.
Ang Dragon's Roar, pero mahina ang epekto. Baka dahil malapit ako sa Dragon Blood Fruit kaya nahawa ako ng kaunting aura ng dragon. Tao, ginalit mo ako. Dapat kang mamatay. Naging berserk na. Ang depensa ng Violent Bear King ay lalong tumitibay. Hindi ko man lang magasgasan. Patay, hindi makaiwas. Tao, masyado kang mayabang. Akala mo, dahil sa kaunting talino mo, kaya mong hamenin ako. Isang antas 6, kahit antas 4 ka lang? Ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng paggalit sa akin. Paalala, ang iyong Blood Wolf Battle Knife ay nababalutan na ng Fire Force. Ang pinsalang dulot ng apoy ay dagdag 10%. Ang apoy na damaykit sa Blood Wolf Battle Knife sa wakas ay bumisag sa depensa niya. Ang laban na ito ay talagang mahirap iwasan. Ang antas 6 na halimaw ay mas mahirap harapin kaysa sa mutated na halimaw. Kung umatras ako rito, pero sa pagkakataong ito, baka makakuha ako ng magandang talento. Ano, bakit hindi pa ako pinaalalahanan ng langit na napatay ko na ang Violent Bear King? Maliban na lang kung hindi pa patay ang Violent Bear King. Pinatay ang Violent Bear King, antas hari. Nakakuha ng 500 puntos ng enerhiya. Unang beses mong pumatay ng antas 6 na haring halimaw. Nakakuha ng 2 puntos ng reputasyon. Ang iyong puntos ng reputasyon ay umabot na sa 6. Pinatay ang Violent Bear King, antas hari. Nahulog ang Dragon Chest. Dragon Chest, 78% chance ang mag-drop ng antas 2 na item. 2% chance ang mag-drop ng antas 3 na item. Pinutol na ang ulo pero buhay pa rin. Ang haring halimaw na ito. Ang daming buhay. Talagang nagpamulat ito sa akin. Nagpapaalala lang ito sa akin na ang mga halimaw sa mundong ito ng patayan. Ang mga susunod na antas ay mas malakas kaysa sa nauna. Hanggang sa huli, hindi dapat maging pabaya. Matagumpay na nabuksan ng ball. Nakuha ang antas 2 na item, Bear King Armor. Bear King Armor, depensa dagdag 25, fire resistance dagdag 100%. Water, ice resistance dagdag 100%. Ang depensa ay tumaas ng 25. Dagdag pa ang lahat ng atributo ng fire resistance at water resistance. Ito ay isang napakagandang antas 2 na kagamitan. Ang ginto ay isinama sa dugo ng Diyos. Matagumpay ang ganap na paglilinis. Nakuha ang i-rank na talento, pinahusay na dugo. Pinahusay na dugo, nagigising ang lakas ng dugo. Pinapataas ang lakas, bilis, at depensa ng 30%. Paalala, ang pagkakaroon ng talentong pinahusay na dugo ay mas madaling makapag-integrate ng dugo ng Diyos at demonyo. Mas madaling magising ang talentong dugo. Hindi katakatakang binabantayan ng husto ng Violent Bear King na ito ang Dragon Blood Fruit. Kahit noong natuklasan ko ito, ayaw nitong lumaban sa akin. Kung ganitong kayamanan, tiyak na tititigan ko rin ito ng walang kurap. Napakaliit mo, parang langgam na gumagapang sa lupa. Gusto kitang ihawin ng buhay, para maging kasing sarap ng tao. Ganito kalaki, dudurugin ka. Kanina, isang Dragon Blood Fruit lang ang kinain ko. Lahat ay ilusyon lang. Gusto mo akong malinlang ng ilusyon? Imposible. Ako'y isang tunay na dragon. Naintindihan mo ba? Maaari kitang turuan ng tunay na Dragon Roar, Dragon Might, Dragon Way, Prestigiyo. Kainin mo ako. Tunay na dragon ba ako o hindi? Kailangan talagang kumain ng laman ng tao. Hindi katakatakang ito'y isang antas 2 na spirit fruit. Matagumpay na nakansumo ang Dragon Blood Fruit. Ang iyong katawan ay napalakas. Nakakuha ka ng 5 puntos ng lakas. 5 puntos ng agility, 5 puntos ng tibay. Nagising mo ang lakas ng isang hibla ng Dragon's Blood. Tibay dagdag 4, agility dagdag 6, tibay dagdag 8. Paalala, ang iyong dugo ay may tulong ng Dragon's Blood. 0.1% ng iyong dugo ay naging tunay na Dragon's Blood. Antas, 4, 1190-1200 EXP. Tungkulin, Judge, Antas 1. Reputasyon, 6. Stats, lakas 115 dagdag 7, Bayolenteng lakas D-rank. Agility 121, pinahusay na bilis D-rank. Tibay 122, pinahusay na tibay E-rank. Resistensya sa lason dagdag 100%. Espiritu 129, Mind Power Enhancement D-rank. Paningin, superior na paningin, E-rank. Pang-amoy, pinahusay na pang-amoy, F-rank. Talento, Fire Control, D-rank. Pinahusay na dugo, E-rank. Walang hangganang pagkuha, SSS rank.
Combat rating, 11 bituin, pinakamataas. Libreng atributo, dagdag 5. Sabi nila, ang mga taga-longbow ay mga inapo ng dragon. Totoo pala, ang talentong pinahusay na dugo kasama pa ang kaunting swerte. Kaya ko nakuha ang isang hibla ng tunay na dragon's blood. Napakaswerteng pagkakataon. Pagkatapos kong kainin ang dragon blood fruit, naramdaman kong uminit ang buong katawan ko. Gusto kong matulog, pero hindi pa ako maaaring matulog. Malapit na akong umabot sa antas 5. Isang halimaw na lang ang papatayin. At mananalo na ako sa resource plunder. Tingnan muna natin ang progreso ng iba. Si Liu Xian, malapit nang umabot sa antas 4. Malapit na tayong manalo ng isang hakbang. Hindi maganda, ang kalaban na si Idle Hua ay nakapatay ng antas 4 na halimaw. Mabilis ang pagtaas ng karanasan niya. Ano na kaya ang progreso niya ngayon? Idle Hua, sa chat ng Nayon 137, antas 4, 521,200 EXP. Bago mag-umaga, aabot na ako sa antas 5. Hintayin nyo na lang ang pagkatalo nyo. Mga manlalaro, Nayon 137, ang dakilang Ginoong Idle Hua. Ikaw talaga ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Sobrang galing, Ginoong Idle Hua. Tiningnan ko ang progreso ng Nayon ng baguhan ng Longbow. Antas 3 pa lang siya. Nalampasan mo na si Liu Xian ng malayo. Sobrang excited na ako. Sa pagkakataong ito, ang mga taga-Longbow na mahihina ay tiyak na iiyak sa lupa. Nayon ng baguhan 911, ang baguhang si Lin Feng ang unang umabot sa antas 5. Ang nayon ng baguhan 911 ang nanalo sa resource plunder. Ha, ano, binabati kita sa lahat ng miyembro ng nayon ng baguhan 911. Nanalo kayo ng gantimpalang 20 puntos ng libreng atributo. Si Lin Feng, nagawa nga niya. Si Boss Lin Feng ay parang isang bug, glitch, na kanzai, existence. Sobrang lakas, bigla na lang may lumitaw na bundok ng hangin sa harap ko. Tinangay ako, Diyos ko, pinapatay ko ang Blood Wolf Beast. Bigla na lang may lumitaw na. Buti na lang nadagdagan ako ng 20 puntos ng atributo. Kung hindi, baka patay na ako. Yaman, lahat ay yaman. Ayon kay Boss Lin Feng. Kasabay nito, sa nayon ng baguhan 137. Lahat ng miyembro ng nayon 137 ay nabawasan ng 20 puntos ng libreng atributo. Ang yaman ng nayon 137 ay nabawasan ng kalahati. Idle Hua, ang pangalang ito. Ang nakakainis na daga na ito. Huwag kang mabuhay ng payapa. Ako, si Idle Hua, ang pangalan ng taong ito. Naitandaan ko na, pati ang dugo mo. Tatandaan ko, pupunta ka sa impyerno kasama si Satanas. Isang antas 4 na blood demon lang. Nang ahas pang magbanta sa amin, patayin natin siya. Patayin ang blood demon. Binabati kita, Lin Feng, bilang unang umabot sa antas 5 sa nayon ng baguhan 911 at nanalo sa pastahan. Nakakuha ka ng 10 puntos ng reputasyon. Binabati kita, Lin Feng, nakakuha ka ng gantimpalang pilak na ball. Binabati kita, Lin Feng, nakakuha ka ng gantimpalang 50 puntos ng atributo. Maraming salamat sa taong nagbigay ng karanasan sa akin kanina. Para makumpleto ko ang huling tama. Mula antas 4, umakyat sa antas 5. Lilinisin kita ng husto, para magamit ka pa. Matagumpay ang paglilinis. Nakakuha ng 2 puntos ng lakas na atributo. Guming, sa chat, Boss Lin Feng. Kaka-acquire ko lang ng isang resource plunder token ng miyembro. Gusto ko itong ipagpalit sa isang antas exquisite iron dagger mo. Antas na armas kapalit ng resource plunder token. Paano man tingnan, ito'y isang transaksyon na hindi ko matatanggihan. At pagkatapos ng resource plunder token, ang inisyatiba ay mapupunta na sa akin. Hindi na magiging tulad ngayon na nagmamadali akong pumatay ng mga halimaw sa high-level na lugar. Sumang-ayon sa transaksyon, ang resource plunder token, isang beses lang lumalabas sa bawat baguhan. Tanging ang may pinakamataas na antas sa nayon ang may karapatang mag-activate nito. Pagkatapos gamitin ang token at manalo, ang nag-activate ay makakakuha ng dobleng gantimpala. Ang matatalong nayon, ang nag-activate ay mapaparusahan ng doble. Hindi katakatakang gustong ibenta ito ni Guming sa akin. Hindi lang limitado ang pagbubukas ng token, kundi doble pa ang parusa sa nag-activate. Guming, salamat. Boss Lin Feng, kailan mo balak ay activate ang resource plunder? Para matulungan mo akong durugin ang ibang mga nayon. Lin Feng, sa chat, ako ang magdedesisyon.
Hintayin niyo sa umaga, kapag lahat ay nasa pinakamagandang kondisyon na. Saka ko bubuksan ang resource plunder. Mga manlalaro, tama. Ang boss ay boss talaga. Ang galing mag-isip. Sinusuportahan ko ang desisyon ni Boss Lin Feng. Maghanda ng mabuti. Itoon ang isip. Maghanda para sa laban bukas. Hindi naman sa kailangan kong mag-isip ng mabuti. Hindi dahil sa pagod. Sa kasalukuyang lakas ko. Kahit 3 araw at 3 gabi akong hindi matulog. Walang problema. Ang tunay kong iniisip ay gusto kong pumasok sa pinakapanganib na lugar sa antas 10 na lugar ng mga halimaw. Saka ay activate ang pastahan. Ang antas 10 na halimaw. Pinakapanganib. Pero may pinakamataas ding stats. Mas mataas ang chance akong manalo. Pinatay ang antas 6 na Night Howler. Nakakuha ng 220 puntos ng lakas. Ang mga mababang antas na lugar ng halimaw ay kakaunti lang ang enerhiya. At mababa rin ang tsansa ng pagbagsak. Linisin ang battlefield. Saka pumunta sa antas 10 na lugar ng halimaw. Kakaiba. Ang antas 10 na lugar ng halimaw sa mapa ng langit ay nandito dapat. Kahit gamitin ko ang talentong pang-amoy, wala akong maamoy na kahit anong halimaw. Ano ba talagang nangyayari rito? Ang escort sira na? Wala bang function para tingnan at ayusin? Ang bitak na ito, wala akong naramdamang kakaiba. Parang bigla na lang lumitaw. Nakakainis, walang pader sa paligid. Hindi ako makagamit ng puwersa. Kailangan kong mag-isip ng paraan para huminto. Kung hindi, kung mahuhulog ako ng ganito, tiyak na dudurugin ako. Kahit hindi mamatay. Baldado.